Mabuhay! Welcome one and all! Alive na alive pa rin ngayong araw na ito. Hindi ko na sabihin kung anong araw po ito. Kayo'y nakikinig, nanonood, nakatutok na po sa inyong paboritong health and wellness program. Siyempre, dito lamang sa Himpilang May Totong Lakas, DWIZ. Ito po ang Life Balance. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, ang opisyal na taong bahay na magmula alas 4 ng umaga. Hindi nyo kinasasawaan, kaya maraming salamat. At pagkatapos po nito, parang si Angelo Bainio, gagayain ko po uuwi na rin po ako pagtapos para magpahinga. Ako po inyong lingkod, Daryl Justin po. Bakit sana all ikaw galing ka sa day off? Isang oras po tayo magkakasama-sama sa usapan at kwentuhang pangkalusugan, health and wellness na magaan pero may laman. Tayo po ay napapakinggan 882 Metro and Mega Manila sa mga piling DWIZ News FM regional station sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga kababayan sa probinsya. Magandang araw po sa inyo at syempre sa mga ginagawang radyong kanila mga TV sa Metro Mega Manila. Yan po ay sa DWIZ News TV. And of course, may mga replays po na napapanood via Aleo Channel 23 nationwide. Kaya tutok lamang po sa aming mga digital free TV channels at available din po tayo Facebook page, YouTube channel at sa ating news website para sa audio at video streaming. Huwag kalimutan mag-like, follow, subscribe, share at i-comment ang inyong mga katanungan at reaksyon sa ating episode for today. Pero bago tayo dumako sa ating pag-uusapan sa episode na attach, tayo magbalik tanaw po muna sa mga naging paksa at diskusyon na nagkaroon po tayo sa ating programa. Unahin na natin ito kung saan akala po ng marami normal lang ang matinding pananakit tuwing may buwan ng dalaw o yung tinatawag na menstruation na cycle o yung menstruation na mga minamahal at ginigiliw nating mga kababaihan, ha? Tama. Pero maaari itong senyales talagang pagdating kay Gideon, kababaihan power na power. Yan. Paano po? O yun na. Pero maaari itong senyales ng endometriosis. Paano malalaman kung ito na ang sanhi ng iyong sakit? Pues, alamin natin ang sagot mula kay Dr. Martin Manahan, isang OBGYN specialist mula sa ating mga kaibigan mula sa Makati Medical Center. Engineer Jimena Barbon, Roll VTR. You should see your doctor, no? Because it's not normal to be suffering that much. So there are tests that can be done depending on what you see with your doctor. But as I said, the gold standard is laparoscopy. But clinically, we already know that there's probably endometriosis. So there's a blood test that you can do. You can do ultrasound. If there are obvious lesions, and definitely it's endometriosis. But there are some lesions kasi that are too small. They cannot be seen by ultrasound. So there. I think one of your questions is how do you know if it's kasi if they're having like sexual contact and they have severe pain, yeah, that's probably deep endometriosis because the organs are stuck together. So if you have sex, it cannot move. Normally it'll go like that. The cervix, uterus will go like that. It's stuck. It's stuck. It's painful. Ayun. So, sa mga kababaihan, always have yourselves check, lalo na pagka hindi daw maganda ang flow in yung menstrual cycle. Samantala sa ating ikalawang backtrack sa episode for today, alam nyo po ba na may mga taong maaaring magkaroon ng UTI o yung urinary tract infection kahit walang sintomas? Oo. Sino-sino nga ba kaya mga may matataas na risk? Sasagutin yan ng isa sa mga naging bisita po natin dati, si Dr. Carlo Trinidad, isa pong nephrologist, para malaman kung ano-ano ang dapat na bantayan. Roll VTR. Ang asymptomatic, ang tawag dyan is asymptomatic bacteriuria. Or merong bacteria sa ihi pero walang sintomas. Para siya maging infection, para siya matawag na UTI, kailangan may sintomas. So automatic, pag walang sintomas, hindi siya UTI. Asymptomatic bacteriuria lang siya. Okay? Ngayon, kung dalawang grupo lang ng tao yung ginagamot natin for that. Kunwari, magpa-kuha tayo ng urinalysis o test sa ihi, makita natin, okay, maraming bacteria. Pero kapag tinanong natin, sinuri natin, ay wala silang ibang nararamdaman, then hindi siya urinary tract infection. For most adults, hindi po natin kailangan gamutin yon. Pwede natin pabayaan lang kung sana siyang mawawala. Pero may dalawang grupo, special group or populations na kailangan natin siyang gamutin kahit na wala silang sintomas. At ito yung number 1, mga buntis. And number 2, mga pasyenteng sasailalim sa isang urologic procedure o surgery sa daluyan ng ihi. Kasi na-pinpoint natin, base sa mga pag-aaral, na ang dalawang grupo na ito ay at risk for complications kapag hindi natin ginamot yung bacteria even in the absence of infection.
For example, sa mga buntis, okay, wala siyang sintomas, but pagpabayaan nyo po yung bacteria, pwede po yung mag-cause ng complications kay baby, pwedeng magkaroon ng tawag mo dito ng ay yung masyadong maaga yung panganganak, no, or premature contraction, pwede po yon. Pwede magkaroon ng infection mismo si baby pag pinabayaan yung bacteria. So kaya po yung dalawang grupo lang po na yon na nabanggit ang kailangan nating gamutin. But for example, you, me, na walang mga sintomas at walang ibang sakit, hindi naman po siya kailangan gamutin. Ayun. So sa mga nagdanais na mapanood yung mga backtrack, yung full episodes nung mga ginamit natin ng mga backtrack segments for today, maaari kayong pumunta sa Facebook page at YouTube channel ng DWIZ 882 at yung mga full episodes naka-upload po yan on demand, available po sa YouTube channel ng Aliw Channel 23. Kaya mag-subscribe at click that bell icon para ma-notify kayo na once naka-live o may mga bagong uploads po ang social media pages, lalo na YouTube channel ng DWIZ at Aliw Channel 23. Para sa araw po na itouch, ang pag-uusapan po natin ay musculoskeletal disorders o yung tinatawag na MSD. At dahil Monday po ngayon, regular nating makakasama at regular nating nakakasama, isa pong kilalang integrated medical specialist, si Dr. Edwin Bien. Doc Edwin, welcome back at magandang araw. Magandang araw din sa'yo. Ayun, so it's been a while. Parang nung kailan lang tayo nag-live, pero we're back here again. At ngayon naman parang usaping buto. Puro skeletals ang pag-uusapan natin for this episode, Doc. No? Related pa rin sa buwan ng Marso for Women's Month. O sakto, patapos na rin kasi by tomorrow, March Kasi 31. yan din ay isa sa mga problema ng mga kababaihan. Oo. Ngayon naman, Doc, let's get into it. Kasi nagkaroon ako ng time na alamin din to. Parang ito ay parang umbrella of problems, lalo na sa skeletal order, no? So, ano nga ba to, Doc? Itong MSD, can you help us understand what MSD is? From the name itself, no, musculoskeletal disorder. Musculo meaning any muscle problem. Skeletal means the bone, no? Yeah. Problema. Kaya natin nabanggit na connected pa rin to sa mga kababaihan kasi sa napag-usapan natin before na yung pagbagsak ng hormone ng babae once they reach menopause, yung estrogen at progesterone, nagpapalambot ng kanilang mga buto. So it's very common na mag-suffer sila ng osteoporosis, osteoarthritis, at sabi mo nga, general ito. So we can discuss it from the head going down. Yes. Kompleto yan. Mula sa leeg, sa spine, sa shoulders, sa tuhod, at saka sa sakong. In fact, I've sent some pictures on that para maintindihan lalo. Ayun. Yan. So, may nakalabas unang-una na na yan. Yan. Okay, so yun sa mga naglalabas tayo ngayon ng mga images sa mga nanonood sa TV, ay sa mga nakikinig sa radyo. So, ang pinapakita natin ngayon, Doc, ay halo-halo ng mga disorders na meron sa ating, sa ating musculoskeletal. Pero yung una ko nakita, baka pwede natin ibalik, Engineer Jimena ba? Ayun, yung cervical disc. So, ito, Doc, ay sa may, kung hindi nakakamali, sa may spine area ho ba ito? Sa may bandang leeg? Sa leeg, exactly. No? Padalas ang nakikita namin na may mga problema sa leeg, mainly because nasanay tayo ngayon, napakarami sa atin na lagi nakayuko. Tama. Dahil sa pagtingin sa cellphone. Ayan. Yung mga hindi lang cellphone, kahit computer o tablet, lagi lagi nakayuko, no? Lagi nakayuko. So if we can show a better picture yung kanina sa leeg, ayan, makikita nyo yung kulay dilaw na parang wiring. Okay. Naiipit po yan. Ang tawag dyan ay nerve impingement. Okay. Ayan, so naiipit yung nerve, tapos yung disc na tinatawag, yung koneksyon ng bawat buto, ay naano po siya, nawawala siya sa forma. Kaya maraming mga kababaihan laging nagsasabi, masakit ang kanilang batok, na akala nila ay mataas ang blood pressure. Yun nga, kadalasan. Oo. Pero hindi. It's called a cervical disc disorder. Marami po yan. Okay, so wag kagad mag-assume na baka hindi porkit masakit na high blood pressure kagad. Hindi. No, not necessarily. Yeah. Sige. Yung next naman natin dyan, Engineer Jimena, ano bang susunod natin? Ayan. Frozen shoulder. Parang marami ako naririnig na kadalasan nagkakaroon ng ganito Mga frozen shoulder. Yung frozen shoulder, kung may babalik po natin yung picture na yan, nakalagay, ang scientific term niya, adhesive
capsulitis. Okay. No, ang ibig sabihin niyan, ito yung kadalasan kababaihan na sumasakit yung balikat nila. Ang sinisisi namin dito kasi yung mga babae, ang hilig na yung bag nila napakalaki, tapos ang daming laman sa loob na hindi naman kailangan. Okay. So, baluktot na yung kanilang balikat, laglag na isang balikat nila no? Oo. Tsaka yung iba, Doc, di ba, lalo na pag naka-backpack, no, yung iba parang pang bagets-bagets, isa lang yung strap Isa na lang ang sinusuot. nakasabit, Oo. oo. So, part din yun ang possible na magkaroon ng Pwede frozen yun. shoulder. Now, for doctors to know that, Aha. ang ginagawa ko lang simpleng-simple, pinapaabot ko lang yung kanilang bra sa likuran. Oh, okay. Kadalasan yung walang problema, abot yung connection ng bra. Pero yung may problema na balikat, hindi na niya mailagay yung kamay niya sa likod. Oh. So this means may adhesion. Dumidikit po yung ball and socket joint. Kaya doon nagkakaroon ng impact, kaya nagkakaroon ng frozen shoulder. Opo. And mamaya, later on, isa-isahin natin Ah, ah. kung paano matutulungan yung mga problemang ito. Okay. So, ang next naman natin ngayon, Engineer Jimena, ano bang ipapakita natin ngayon sa ayon? Ito ay slip disc. Ito, naririnig ko rin to, Doc. Oo, ang slip Common disc. yan. Common. Common yan. Lalo na sa kababaihan, halimbawa naglalaba, tapos nang magkusot, tatayo, bubuhatin ngayon yung planggana na puno ng tubig at saka nung labada, na yung forma nila, nakayuko sila pero yung tuhod hindi nakabaluktot. Okay. So that can cause slip disc. Ang daming sumasakit ang balakang sa kanila dyan. Ano? Pangalawa, yung bababa ng sasakyan, lalo na kung mga jeep na matataas, Yeah. na yung paa na ihakbang na nila going downward, Okay. pero yung kanilang katawan nakaharap pa doon forward. So kumbaga nawala sa posisyon. Yung paa, pababa na, pero yung katawan nasa loob pa ng sasakyan. Parang twisted of Twisted. some sort, no? Oo. Twisted. So, common din yan. Slip disc means nawala sa posisyon. If they can see yung kulay pula sa pagitan ng dalawang vertebrae, yun yung kulay pula na nawala sa posisyon, ay napakasakit po niyan. At maraming mga iba kailangan operahan po dyan. Oh, okay. At saka, bago ako magpatuloy, Doc, kadalasan ba ito mga MST, mostly mga kababaihan na kanas, even guys experience this, di ba, Doc? Guys also. Ah, ah. Guys also. Kaya nga lang, quite common sa kababaihan dahil syempre yung musculature ng babae, less ang kakayanan to support the bone. Okay. Yun. Oh, so that's Fragile the reason why. Fragile ang kanilang muscles, hindi kayang suportahan yung buto ng mabuti. Now I get it. Tsaka fragile. Lalo na kanilang mga hearts. May bala na rin pati sa hearts. Okay, next naman na ipapakita na. Kasi sabi nga ni Doc Edwin, mula ulo hanggang paa, may nararamdaman tayo sa ating MSD. May next image ba? Patay may game show dito. Ayun, knee effusion. O synovitis. Marami na rin ako nakita niya na hindi pantay yung tuhod nila. Yung isa, punong-puno ng tubig. Ala? Oo, napakasakit noon. Yung tubig na yon, yung tinatawag naming synovial fluid. Okay. Normally, merong tubig, pero konti lang. Ang purpose ng tubig na yon, parang kumbaga sa brake, preno ng sasakyan, may fluid. Brake fluid. Okay. Ganon din yon. Pero yung tubig, Doc, saan nanggagaling yon? Yung mismong tuhod niya, gumawa ng maraming tubig. Okay. Dahil mayroong inflammation going on. So kapag naiipon yan dyan, ay hindi nila mabaluktot yung tuhod nila, napakasakit ng tuhod nila, ang tawag namin doon, yan, knee effusion. Marami ang kadahilanan dyan. Siyempre, diet plays a big role. Yung kakulangan ng ehersisyo, pati hormones. So pwede palang hormonal din to. Oo, hormonal din yan. Pero ulitin natin, Doc, nabanggit nyo kanina na may tubig. Normal na meron tubig pero hindi siya dapat marami. Konti lang. Para lang wag magkiskisan yung buto sa buto. Gets. Parang preno rin. Yes, oo. Kasi pag nag-friction, doon nagiging brittle yung buto. Tama ba ako, Doc? Pero kapag halimbawa, sobra-sobra na yung tubig, banat na yung kanyang balat, na madiinan mo lang ng konti yung tuhod, napakasakit. Oh, okay. At saka, makikita din naman physically dahil inflamed din to, lumalabas, diba? Inflamed yan. Okay. So, sige. Ngayon, nasa tuhod, meron pa ba tayong makikita dyan? Mula sa tuhod, saan tayong direksyon ng katawan? Ay, nako, Doc! Sorry, Doc. Ito, familiar sa akin to. Alam nilang lahat yan. Ako yung nagkaroon na yan. Sige, Doc, go ahead. Of all the problems na binanggit ko kanina, ang common case naman na ito, hindi lang sa babae, madalas sa lalaki. Tama.
Ito ay nakikita namin kung tawagin namin noong araw ang tawag nila, sakit ng mga hari or king's disease. Okay. Pero ngayon, ang tawag na nila dito, weekend disease. Nung araw, ang tawag king's disease kasi mga hari at mayayaman lamang ang may kakayanan na ang pagkain nila ay very rich, gaya ng mga karne. Okay. Yes. Alam mo naman, yung mga pheasants kung tawagin, ang kinakain nila, kumbaga, slave ka kunyari ng Egypt. Okay. Siyempre, kakainin mo, wala. Puro halaman talaga. Tapos king's bihira pa disease. tubig sa inyo doon. Oo, kung King's slave. disease dati. Okay. Pero ngayon, weekend disease. Common na ito sa mga kalalakihan naman. Dahil biyernes, magiinuman. Ayan. Oo. Sabado, hindi pa masakit. Linggo, mamamagana. Pag Sabado, di ba masakit, iinom ulit. Oo. Saka pulutan kadalasan ang dahilan yan. At karne. Karne, Ayun. lalong laman loob, etc. So, okay. weekend disease ko tawagin namin. Oo, mas kilala bilang gout. Ako nagkaroon yan, Doc, pero hindi dahil sa alak. Dahil sa... Dahil sa karne. Which pulutan. rises... hindi ako, alam nila yun. Pag may inuman, natulog na ako. Hindi, kasi may mga kalalakihan na may inuman, pero pulutan at kanin lang yung kinakain. Ay, oo. Doon ako, Doc, sa kanin, sa pulutan. Lalo na yung red meat na malaki ang naiko-contribute doon sa... Tama ba ako, Doc, yung tinatawag na uric acid, yung purine. Purine, Saan ang ba na nandun sa karne. Ayun. Yung purine, nako-convert into uric acid sa loob ng katawan natin. So, tayo ang nagko-convert nun. Okay. So, kagagawan ng mga Kagagawan humans natin. yan. Normally, Aha. kapag bata ka pa, teenagers and below, hindi mo na-imagine ang mga teenager kapag kumain ng kahit ano wala naman nagiging sakit. Tama. Kasi maganda yung kidneys nila. Kayang ilabas yung uric acid. Pero Okay. habang tumatanda, barado na ang kidneys, yan na. Kaya sakit din ito ng mga nag-iedad. Okay. So, kung ganun na nagkakaroon ng increase in uric acid, tas doon nagtitrigger nga yung gout, so may possibility, Doc, na kailangan din dapat ipacheck yung kidney o... Yes. Okay. Yes, kasi kung meron ka ng deposit ng uric acid sa sakong Okay. o kaya sa big toe, definitely meron kang deposit na crystal sa loob ng kidney. Oh, Kasi okay. doon galing yun So, narinig po yun ng girlfriend ko, mukhang magpapacheck na ako ng kidney pagkatapos sa episode Ganun ba? natin. Mabuti na lang. Yes, Siya, oo. normal ang uric acid. Nakita ko kanina. Yes, oo. Niya, no? Ayun. Actually, naka-tune in siya ngayon Ikaw ang next. Ako next. Malapit-lapit naman. Kailan nga ba ang AP? Hindi, magpapacheck na ako. Yun ay pinangako ko sa kanyang birthday. Ako ay full check-up na kahit di pa dumadating yung APE. Kasi, di ba nga, kung hindi naman kung kaya naman na hindi umabot, maganda magpacheck na rin. May package laboratory ang mga hospital ngayon o laboratories ngayon na in less than 1,000 pesos, kumpleto na lahat ng check-up sa dugo. In less than 1,000 bucks. Kasi binili na nga din ako sa blood chemistry ko, kailangan din pa check. Blood Kasi chemistry. may connection din yun, di ba, Doc? Tama? Yeah. Oo, Yeah. okay. So, meron pa ba tayo bukod doon sa huling nakita That's it. na? That's Ay, it. di, yun. That's Okay. At least sabi ni Doc na yun na yung mga kailangan natin. So, Doc, nabanggit nyo na rin kanina yung mga causes and risk factors dito sa mga MSD na meron na ito. This can happen to humans of all ages, tama? Kahit mapabata, Doc, posible na magkaroon nitong mga MSDs natin, di ba? Pabata ng pabata ang Okay. nagkakaroon. We see Okay. gout even among 20-year-olds, no? Dahil siguro yung mga naging choices ng pagkain nila naipon na. Especially nung mauso itong mga instant noodles. Ang daming Ay, nagpo-cause nako. ng gout niyan. Instant noodles. So, iwasan natin yan kung ayaw po ninyong nasisira ang inyong kidneys. Ngayon, Doc, naisa-isa natin, pero sakto, yung girlfriend ko, nakatutok, may tanong siya, isisingit ko na rin. Nakita Go ahead. niya kasi sa knee effusion, baka pwede natin balik yung image doon sa knee effusion, kasi may mga nakita siya mga pictures doon sa gilid na mga naka-fitness workout. Yun daw ba, Doc, ay mga ways to prevent? Yung mga Ways nagsistretching to prevent and Oo. then treatment process itself. Okay. Kasi pag may knee effusion ka, masakit na nga yung tuhod mo, masakit pa yung prosesong gagawin ng doktor sa'yo. Okay. Tutusukin ka ng karayom na sinlaki ng deunong pako. Oh, ang laki. Malaki yun. Laki. Kasi balak sipsipin yung sobrang tubig. Yun yung Kasi hanggat naroon yung tubig na yan, masakit yun. Okay. So kailangan yun ay sisipsipin para mabawasan yung pamamaga. And then, after that, maganda na i-ehersisyo mo ngayon yung tuhod mo. Oh. Otherwise, babalik-balik din yun.
So pwede siya maging recurring, lalo na kung wala kang gagawin na parang pinatanggal mo lang yung laman nun. Bumabalik yun. Oh, okay. Ngayon, Doc, bukod sa mga, syempre, makakaramdam tayo ng mga pain at certain parts of our body sa mga MSD, meron pa ba mga common symptoms na kailangan bantayan dun sa mga nabanggit natin na MSDs? Pain, stiffness, lack of mobility. Okay. So nakikita namin ito sa mga tao rin ngayon na ang kanilang lifestyle ay more of lethargy, sa bahay na lang, hindi masyadong nagagagalaw. Okay. Itong mga kabataan ngayon, dapat tinutulak nyo ito palabas ng bahay. Tama. Makakasanayan po nila yan eh. Oo, lalo na kasi at the comfort of their own home, virtually makikipag-usap, virtually maglalaro. Hindi ka gaya dati talaga na lumalabas ka to do physical activity. Dati napipingot ako nung mother ko kapag madilim na, nasa labas pa ako. Tapos ang laro, tagu-taguan. Oo eh. May pingot yun eh. Pero ngayon, baliktad. Dapat pingutin nyo yung anak nyo kapag ayaw lumabas ng bahay. Palabasin natin. Oo. Pero alam mo, kahit pa paano, Doc, marami na rin yung mga kabataan ngayon na engage in, lalo na summer season, alam naman natin. Paliga, basketball, volleyball. Yeah. That's Though, correct. mas maganda na hindi lang a certain portion of the youth yung lumalabas, di ba? Tsaka maganda maging example din dyan yung mga matatanda na pag nakikita nagiging physically active sila, nahihikayat din yung mga bagets eh. Oo. Alam nyo, hindi porke nag-senior citizen na kayo, Yun. is an excuse para sa bahay na lang kayo lagi, no? Tama. I've seen some groups na kung tawagin walkers club. Nagkikita-kita sila sa isang lugar, nagbobulahan sila, tas lalakad sila. Ang hindi ko lang nakikitang maganda, after nilang maglakad, tatambay sila ngayon sa isang coffee shop. Ayun. Oo. Okay. At saka, Doc, yun yung mga yung iba na mga mahilig mag-jogging, running, na pagka nakita daw ng restaurant o coffee shop, yung jogging nila na 5 laps, yung pang-6, liliko na sa kainan. At saka yung kung ano man ang sinunog nila, dineposito uli nila kagad. Tas in one eating. Tapos sasabihin nila, okay lang, magja-jogging naman ako ulit bukas. Magsusunog din ako. Isa pa, Doc, bago tayo mag-break. So, paano naman malalaman? How can you tell yung difference between muscle pain at saka joint pain? Ang joint pain is when you move, there's pain. Okay. Ang muscle pain is there is pain even if you don't move. So, Very simple po yan. So, Okay. among the athletes, nakikita natin, magbibigay ako ng magandang example. Sige, Si Kevin Durant. Ewan ko kung yes. napanood mo yun. Yes, Yung nasa Golden State pa yata siya, nung pagtakbo niya, nakita mo, humiwalay bigla yung kanyang yes. muscle sa binti. Yung gastrocnemius, no? So, ang nangyari ron, nagkaroon siya ng tear. So, it's a muscle problem, no? Okay. So, ang nangyari ngayon sa kanya, kahit na hindi siya gumalaw, masakit yung kanyang paa. Yan. Again, muscle tear yun. Muscle tear yun. Okay. So, kahit immobile ka, basta may naramdaman kang sakit, that's already muscle pain. Tear. Nangyari Muscle din tear, yun kay LeBron James. Yes, Oo. Yung sa kanya naman, napabukaka siya ng sobra na ang na-muscle tear, yun dito sa singit niya. Sa groin. Sa groin niya. So, ganun din yun. Those are muscle tears. Makikita rin ninyo yan sa mga athlete na nasosobrahan ng mga pag-lift nila ng sobrang bigat. Yun, pwedeng magka-muscle tear po dito sa biceps o kaya dito sa dibdib. Yung nagpupumilit ba na mag-anatoly sila. Kilala mo ba yun? Ay, Anatol, parang hindi ko na maalala kung sino iyon. Si Anatoly, yan na sensation ngayon sa YouTube. Isang payat Okay. na lalaki, nagkukunwari siya na janitor. Okay. Pumapasok siya sa mga gym, tapos dahil payat siya, akala nung mga malalaking katawan, hindi niya kayang buhatin. Nagkukunwari siyang janitor dahil yung mga binubuhat ng mabibigat, isang kamay lang niyang bibit-bitin. Yung nagdi-disguise. Ito, Di-disguise siya. gets niya. So it's very common na magkaroon tayo ng muscle tear kapag binuhat natin higit sa kakayanan ng ating muscles. Interesting. Doc, pepreno muna tayo at maghahanap buhay pero tutuloy natin dahil very interesting yung conversation lalo na nung binanggit niya na at nakita ko yung picture ng gout. Parang ang dami-dami ko kailangan tanongin. Magiging on-air consultation na naman po ang programang ito. Doon sa mga nanonood sa atin online, pwede kayo mag-comment na inyong mga katanungan. Kaya po nang ginawa na aking iniirog pero syempre ako pini-M niya. Kayo magko-comment sa Facebook page po ng DWIZ 882. Dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang Life Balance. So yun po ang ating health supplement for today. At yes, tama po, Doc.
Voice over ko po yan. Pinakalmang version ng anchor ngayong programang ito. Balik tayo kasama si Doc Edwin Bien at pinag-uusapan po natin na musculoskeletal disorders o MSD. So, ididiretso ko na, Doc, kasi nabanggit ko to off-air. So, tinanong ko kasi I was very curious kung yung carpal tunnel syndrome, tama, di ba? Carpal tunnel syndrome ay parte, Doc, ng mga MSDs natin. Yes. Ang tawag naman namin dyan flight attendant disease. Bakit flight attendant disease? Gusto yung kanina, King's disease yung yung gout. So, pwede pala ako maging hari. Biglang ganun. Anyway, sige, Doc, go ahead. Alam mo kasi, dati, no? Ngayon, hindi na masyado. Okay. Tumutulong kasi ang mga flight attendant sa pag-aakyat ng mga maleta ng mga pasahero. Okay. But now, makikita mo, tititigan ka na lang ng flight attendant. I think everybody was informed na wag nilang gagawin yon. Kasi kung titingnan mo, maliliit masyado yung kanilang mga kamay. Exactly. Pero kapag ang mga Pilipino naman kasi sinabihan na 7 kilograms lang ang hand carry, Yung 7 nila, pwede naman yung 0.2, 0.3, 0.5. Minsan nagiging +1 na. hindi yun. At saka 7 ano pa? kilo ang isang bag. Pero meron pa siyang backpack. Oh, yes. Tapos makikilala mo kapag Pilipino ang pasahero kasi may backpack, may tulak-tulak yan na maleta, yung paa niya, may sinisipa yan sa aisle na karton. Kung may ginagano pa, dito May ka. karton na sinisipa-sipa yan na gusto niya ang flight attendant ang mag-akyat. So, any twisting of a heavy object na gamit ang very fragile na mga metatarsals metacarpals ng kamay ay pwedeng mag-cause ng pain dahil may nerve po tayo dito na nasisira o naiipit. Okay. Ngayon naman, Doc, going back doon sa usapan natin in its general sense, yung MSD, kanina nabanggit nyo, Doc, isa sa mga test na pinapagawa nyo, especially with the women, lalo na sa usaping frozen shoulder, kung di nagkakamali, is yung pinapareach ninyo, yung parang pinakalock ng strap ng kanilang mga bra. Tama ba ako, Doc? Sa sa frozen shoulder, no? Hindi dito pinapadaan. Sa ilalim, But anyway, sa ilalim. So, kung hindi nila ma-reach dito, more likely na may meron. adhesion. May adhesion. That's Okay. one, no? The other one, kung lalaki, although mas bihira sa lalaki, pinapataas namin yung kamay. Ayan. Yung iba naman, pinapa-forward yung kamay. So, depende kung ano ang hindi nila makayang galaw. Okay. Aside from that, Doc, dun sa ibang mga MSDs na pinag-usapan natin, may mga common tests ba kayo na ginagawa to determine these disorders that they possibly would have in case na kina-check? Before any x-rays, inuuna namin blood works. Okay. Oo, blood muna. Siyempre, kamukha nung napag-usapan natin kanina, yung serum chemistry is very important. Tinitingnan doon hindi lamang yung uric acid. Okay. Para sa gout, tinitingnan din namin yung ESR, no? Erythrocyte sedimentation rate, which is a test kung may inflammation going on in the body. Oh, so yun yung mga ibang mga common tests na ginagawa. Blood test yun. Blood test, ESR, may isa pa, CRP, Okay. C-reactive protein. Mga senyales ito, no? May isa pa yung tinatawag na RA, rheumatoid arthritis. Blood test lahat to, blood test lahat. Okay. So, from the onset of having the blood work, pag may nakita na kayo, then saka ninyo i-determine kung magpa-proceed sa additional test like the X-ray, di ba, Like Doc? the X-ray. Oh, Kasi okay. minsan wala kaming makita talaga sa X-ray kasi ang X-ray will only show us kung mayroong fracture, which is bihira naman. Kamukha nung kanina pinakita natin yung effusion of the knee. Yeah. Wala kang makikitang fracture doon. Tama. Although may makikita kami na enlargement of the knee. Yun. Ayun. So, tawa ko doon sa isa nag-comment sa ating question, sa ating conversation. Anyway, Doc, going back sa ating usapan, paano ninyo na-assess naman yung severity ng disorder na posibleng meron yung isang tao in terms of MSD? Level of pain. Tinuturuan namin ng pasyente na matutong mag-level of pain ng 1 to 10. Okay. Alam naman natin yung 1 to 10. Sa number 10, yung severe pain na yon para ka manganganak. Yung level 1, yung parang masakit lang ng konti ulo mo. Ganun. So, the moment that they reach anything level than above level 5, that is already a cause for concern. Oh, so at saka kadalasan naman pag consult, tinatanong niyo na rin naman kagad in terms of the level of pain, 'di ba? Oo, It's part of tatanungin natin, the nasaan na ang level of pain mo?
nakaka-apekto na ba ito sa normal daily living mo? Ang tawag namin doon, ADL. Okay. Oo, daily living. Ngayon naman, Doc, from checking the patient, doon naman tayo sa part of treating and managing yung mga pasyente, yung mga naging disorders ng pasyente natin. So, anong mga common treatments? Meron bang, baka mamaya may magtanong kasi kung may one size fits all na treatment sa mga MSD natin, Doc, meron niya ba? Well, this is where controversy happens. No? Okay. Depending on the doctor that you consult, there will be doctor na very freely kung magreseta pain relievers. Okay. Oo, lalong wala mo na akong tinuturo na specific na specialty. Pero yung pagre-reseta nila, they might start with mefenamic acid 500, later on ibuprofen na 100 or 200. Yung iba umaakyat pa doon sa mga severe na klase ng pain reliever. And most of the patients will take them forever. Hindi na babalik sa doktor yan, bibili na lang yan paulit-ulit, and then one day, pupunta na lang sila sa specialist na kung tawagin nephrologist. Okay. Dahil nasira na yung kidney nila. Oh, yes. And I've seen a lot of that. So pagkatapos sila ma-medicate, pag naranasan na nagkaroon na ulit ng recurrence dun sa specific pain na meron sa kanila, ito na yung binigay ni Doc, complacent na ako. Pabalik-balik na lang sila dyan. Yun. In fact, Okay. sa ibang bansa nga, merong mga addicted sa pain relievers eh. Oh, yes. Oo, di ba? And yung pain reliever na addiction nila, minsan injectable pa. Oo. So that is one of the substance abuse na gamot. Ngayon, Doc, naririnig ko yung term na opioids. Kadalasan sa Western, ito, parang ina-avoid nila. Pain reliever, but enlighten mo ako, Doc, baka hindi ko alam yung term na opioid kung talaga bang pain reliever to, if it's a certain drug na ano. It is. Oo. Ang ginagawa ng mga opioids, minamask lang. Hindi niya talaga tinatanggal yung reason for the pain. Imamask niya. So, kumbaga, ikaw ay parang medyo high. Ang tawag namin doon, bangag. Oh, okay. So, dahil ikaw ay parang lango, hindi mo nararamdaman yung kirot. But the cause of the problem is still there. Kaya ang mangyayari, pabalik-balik sila sa ER, hingi sila ng hingi ng mga pain reliever na yon. One of that is nalbuphine, generic naman ito. Demerol, there are many na kanilang pinapa-iniksyon. Yung iba, umabot pa ng morphine. Oh, kaya may iba talaga na talagang napupunta sa opioid addiction, ika nga, Doc. Exactly. Oh, okay. At maraming mga sikat na artista sa Hollywood Oh, yes. napabalita na may sikat na singer pa nga, na ikinamatay pa nga niya yun. Okay. At least ngayon nalinawan na ako why, lalo na yung mga natapos at naka-overcome na ng kanilang naging opioid problem nila is pag nagpupunta, dinideclare din dapat talaga yon na kung naging parang not really active, yung kasi yung term sabihin nila kung naging opioid, kung may naging addiction sa opioid na hanggat maaari wag igip kasi that's a part of them being sober pagdating sa part na yon. Nung bata ako, may naging paborito akong libro. Okay. Na mahilig ako magbasa ng mga kabataan natin. I think before high school pa yun Yung The Adventures of Sherlock Holmes. Si Sherlock Holmes, hindi yung writer, yung Sherlock Holmes sa novel. Yeah. Opioid addict yun Oh, okay. And I think pinalabas din sa pelikula ni Robert Downey yun na naging opioid addict, si Sherlock Holmes. Okay. But at the time that it is being written, hindi nila iniisip na ang opioid is an addiction. Okay. Yun, akala nila habang ginagawa yung novel na yun ang nagpapa-sharpen ng mind ni Sherlock Holmes. Yung opioid mismo. Yung opioid. Okay. At least Kasi malinaw nagiging na. creative daw ang mga taong nandun sa gamot na yon. So marami rin pala nagiging kumbaga parang victim na dahil nafe-feel nga nila na okay na sila but the real disorder or sickness is still there. Oh yeah. It just makes you numb. Nung kapanahunan ng grupo, hindi yung grupo mismo, pero Okay. kapanahunan ng Beatles group, Aha. ginawan pa nila ng kanta yun, yung LSD. Oh. Lucy in the Sky with Diamonds. Opioid yun. Okay, sige. Tingnan niya natin at ma-search, patugtugin, patugtugin. Anyway, Doc, going back to treatment and management, kailan nagkakaroon ng time na pagka nagkaroon ka ba automatically pag nagkaroon ka ba ng MSD, Doc, dapat mag-physical therapy ka din? Part na rin ng treatment yon? Yes. Okay. Kasi doctors will now prescribe yung tinatawag na NSAID, Okay. non-steroidal anti-inflammatory disease medicine. Aha.
that is better daw than steroids. Okay, Kasi once na ah. binigyan ka na ng steroids, well, may pros and cons. The pro is mababawasan yung inflammation. The con is it might affect your body, other body organs. Oh. So, it is important na meron kang physical therapy. Okay. Otherwise, mauuwi ka sa steroid addiction naman. Oh, kaya... Or dependence. Steroid Alam mo, dependence. Doc, ako nag-familiar lang ako sa term ng steroids dahil sa mga wrestler. Wrestler. Ayun, ginagamit ata ng parang performance enhancing nila. That's a different kind. Di bang different Ito kind naman yon? Pero, ganun din ito. PED, kung tawagin, na Okay. performance enhancing drug. Yes. But at the same time, it helps reduce the pain dahil mga nagbabody lift, ano sila body weight sila di ba? nagbabalibagan Bodybuilding sila. Oo. tsaka balibagan. Oo. Siyempre, pag uwi ng mga yon, masasakit ang katawan. Tama. So, nakakatulong din yun to help remove the pain. Okay. Kaya din umaabot sa point na pag hindi nare-relieve pain ko ano-ano na rin mga opioids ang tinetake nila itong mga to to At kill the pain. lumalabot ang buto nila in the long run. Oh yes. May Oo. isang sikat na bodybuilder, hindi ko naman sinisiraan siya, Ah, ah. pero common knowledge nito, nasa YouTube ito, si Ronnie Coleman. Okay. One of the biggest bodybuilder of all time. Mas malaki pa kay Arnold Schwarzenegger to. Pero in the end, dahil nga doon sa paglambot ng buto niya, nagkabali-bali ito. Oh, okay. So talaga malaking epekto lalo na kung hindi prescribed at unregulated yung tinitake ninyo ng mga Mga drugs, steroids, ano? ay Oo. nako, wag po kayo diyang maging dependent. Ayun. Doc, tutuloy natin ang conversation natin after maghanap buhay. So, dyan lamang po ang ating mga kababayan na ka-tune in sa radyo, TV at online. Magbabalik po ang Life Balance. Mabuhay! Nagbabalik tayo at sa huling bahagi na po tayo ng ating episode ngayon sa Life Balance. Kasama pa rin po natin si Dr. Edwin Bien at MSD o Musculoskeletal Disorders pa rin po pinag-uusapan natin. And ito, Doc, for sure, a lot of people would be asking this question. Kasi kadalasan ang sakit, ang unang tanong, mawawala pa ba yan o nandyan na yan? So, Doc, ang mga disorders ba to can be cured or only managed na lang? They can disappear, Mm-hmm. but it is common that they will come back. Oh, Kaya hindi naman nananakot ako, pero once you suffer gout, Mhm. Ayan, sige, Doc. Please educate me. ang sabi ko kanina, ang problema, wala naman doon talaga sa iyong big toe o sa iyong Yes. sakong. Ang problema, nandun sa kidney. Kasi supposedly, inilalabas ng kidney yung mga kinain natin that are toxic to our body. Aha. Pero kapag yung kidney, parang filter, hindi masyadong kaya ng mag-filter. Aha. Then one day, hindi na niya ilalabas uli yung uric acid, idedeposito niya uli. And kaya nadideposito sa big toe kasi nandun ang pinakamaliliit na sirkulasyon ng dugo. Oh, okay. So, Kaya, kumbaga nandun yung traffic area. yun ang trigger point niya talaga. Doon siya talaga mapupunta kasi pinakamalayong distance from your heart is Aha. your feet. Yes. So, kaya Ang layo ng binabiyahe, ha? Parang Metro Manila to Baguio. doon siya may ipon talaga. But there are Okay. some people na when we say gout, may mga nakita ako sa siko nila. Oh, yes. Oo, nakabukol. tama. Oo. May nakabukol sa mga daliri. May Mm. isang sikat nga na TV host na nagpapamigay ng mga premyo. Makikita mo sa TV. Nakabaluktot na yung kanyang daliri. Oh, And okay. I think this is because hindi ko siya dinadown, Uh-huh. but I think he drinks as well. Oh, so which is a big factor nga again. Malaking Para factor magkaroon- Oo. Kasi when we drink alcohol, cargo ng cargo ng kidney yun O sige, Doc, didiretsuhin ko na rin. Total, pinag-usapan natin gout. Ano ba talaga ang, sabihin natin, pamantayan pagdating sa pagkain at inumin na dapat mong i-take? Lalo na kung ikaw ay nagkaroon na ng flare-up at you're trying to manage na lang since sige, ilagay ko na yung sarili ko sa sitwasyon total. Ako na lang yung best example na nandito. Ngayon, Doc, na ako na-manage, nagka-flare up pero na-manage na and it's been a while. Matagalan nung nagkaroon ako ng last trigger. Nakita na rin naman ni Doc Edwin yung naging last result ko at sabi niya nga, kailangan mo na ulit magpa-lab test dahil medyo due ka na after your medication. Sige, Doc. Kasi for sure may mga magtatanong ng pagkain dyan para tumigil na sila. Wag po kayong maging dependent doon sa prescription na colchicine. Yan. Generic naman yun. Ah. At saka febuxostat. And then sasamahan nyo ng pain reliever like mefenamic acid as well as ibuprofen. May iba pa, Doc, parang ano ba yun? Etoricoxib? Generic din ba yun? Generic yun, pero Oo. pang matinding kirutan na yun. Sabi nga no? nila, yeah. Okay. The term itself is called uric acid. So when you say acid, those who know chemistry
pwede mong i-neutralize yung acid with alkaline. Okay. So, the answer to your question is, kung ikaw ay kumain ng something acidic, kumain ka ng alkaline. Oh. So, ano ang mga alkaline? yes, Doc. Number one, there would be a lot of the vegetables. Lalong-lalo na ang okra. Tanggalin mo lang yung buto. Okay. Okay, kala kasi nila, Doc, may buto di masakit din yun. Tanggalin mo yung buto, no? Alkaline yun, no? Okay. Lahat ng mga dahon na parang may sipon-sipon, tulad ng alugbati, saluyot, those are alkaline, no? Okay. Sa mga drinks, hindi lang alkaline water na nabibili ang alkaline. Maraming mga pwedeng juices na alkaline. Okay. One of that is called beetroot, yung beets. Kulay pula yon na parang singkamas, nabibili sa palengke yun. Okay. Pwede po ninyong i-blender yon, no? Samahan niyo po ng ibang prutas, gaya ng papaya, no? Alkaline din yun. Yan. Oh, okay. Kapag nasa restaurant na kayo, ito magagalit na restaurant sa akin. Masisira negosyo nila sa akin, ano. Wag na wag kayong o-order ng iced tea. Okay. Talo kayo doon. Talo kayo doon. Yung mga Chinese of the olden days, ang ino-order nila, 1 teapot of hot water. Okay. O hot water. Wag na yung kanilang house tea o service tea. Hot water na lang, isang Hot water. teapot. Okay. Tapos libre sa mga restaurant ang kalamansi. Oh. Huwag ka lang hihingi ng asukal kasi may charge na yun. Ay, ba? Kalamansi juice na yun, no? May charge sa pera at may charge sa katawan mo. Oh. Oo. Pero kapag kalamansi lang hiningi mo, binigyan ka ng 2, 3 piraso, pigain nyo na yun doon sa mainit na water, doon sa teapot, and that is an alkaline drink kahit gaano man kaasim ang kalamansi. Wow. Without sugar, it is alkaline inside the body. Oh. Pag nilagyan mo ng asukal, Ayun. acidic na siya, tapos may singil na yon kasi ano na yun, calamansi juice na ang labas. Ah, okay. So talagang purong kalamansi. Pure lang. Isa, 2, 3 piraso. Enough na Okay. yun. So, kailangan ko na mamalengke at bumili ng maraming kalamansi. Yeah, Ganun. exactly. It would help Okay. Alkaline yun. Yeah. Ngayon man, Doc, thank you for giving that advice and I will go back to my diet. Alam ng girlfriend ko, ililista niya na yung mga kailangan ko. Ngayon naman, Doc, doon naman tayo sa side na ng prevention. How can these MSDs be prevented? Move. Move. Yan. Okay. Kasi yung diet, alam nyo naman kung masama o hindi. Aha. So, nasa sa inyo yon kung i-re-regulate nyo. Okay. Magagalit na naman ang restaurant, pero I disagree anymore with mukbang. Okay. Diba? Marami na kayong nakita ng YouTuber na nagmukbang ng nagmukbang. Lalo na pandemic. Ang dami. Na-disgrasya di ba? May iba na hospital, may iba pumanaw pa, no? There is so much only that our body can take. Okay. So, kung kayo ay papasok sa isang Eat All You Can at hahabulin yung maubos talaga yung 500 na binayad nyo, actually sa katapusan, kayo ang talo. Oh, yun lang. Kasi naubos mo yung 500 na binayad mo, Tama. pero bibili ka ngayon ng gamot na 500 pesos din. Oo. Tapos, kung ikaw nagsasasakyan, magpapagas ka pa ng libo-libo. Talo ka talaga. Talo. Mas maganda na lang yung umu-order, yung Ayun. sapat lang sa inyo. Aha. So, hindi na natin kailangan talaga nag-eat all you can. Siguro, maliban lang kung may celebration like a birthday, pero it doesn't mean na kayo kakainin nyo o titikman din lahat. No? Hindi lang. Tsaka kasi iba, di ba, Doc? Takaw tingin. Lahat ilalagay sa plato eh. Oo. Kasi sabi, nagbayad ako, kailan makakain ako nito. Kailangan masulit ko yung pesos na nilaan ko dyan. Oo. Nag-aaway-away yun sa loob ng tiyan natin eh, no? Mayroong tamang hierarchy ng pagpasok ng pagkain sa loob ng ating tiyan. May hierarchy yun. Hindi sila dapat sabay-sabay. Oh, okay. Doc, may nagtatanong lang din dito sa ating Facebook. Sinabi niya na yung herniated disc. Hindi ko alam, pero parang may nakita nga ako ng yung herniated kanina. disc Oo. kanina, no? So, paano ito na-avoid? Ang sabi, pero parang narinig daw niya na yung pagbubuhat at pagbaba ng car, more on prevention siguro. Pero, ayun, how can you avoid having a herniated disc? Strengthen the muscle of your back. Sa likod, okay. So may ehersisyo na kung tawagin ay mga stretching exercise that will strengthen the muscle of your back. Okay. Marami sa atin na mahihina yung ating lower back muscles. Lalong-lalo na kung mahilig kayong palaupo.
Aha. Kung ang trabaho po ninyo ay sa computer, dahil kayo ay kamukha ng mga trabaho ngayon na uso, call center agent, upo lagi yun. No? So, maaaring manghina na talaga yung muscle natin. So, you have to strengthen that. That can be prevented. Okay. Ay, gusto ko man ipagpatuloy pa ito, Doc, pero in the interest of time, siguro magandang i-part 2 na lang natin to. Pero for now, siguro, Doc, any parting reminders, tips, and message sa ating mga viewers, listeners, lalo na sa usaping MSD, Doc? It's very common now, nagkakaroon ng MSD, lalaki, babae, bata o matanda, at nakikita namin culprit talaga dito is inactivity. So, kung may maipapayo man ako na matatandaan ninyo, kahit isa man lang, move. Move. Gumalaw-galaw po kayo. 4 letters, 1 word, move. Wag manatili sa isang pwesto lang. Doc Edwin, again, it's been a meaningful and a very light-hearted pero malaman na episode on a Monday morning, Monday evening and morning then. I hope to see you, Doc, next time. Monday ulit, as usual, dahil Monday schedule natin. And, Doc, advance Happy Easter. Sana ay maging blessed din ang iyong Semana Santa, ika nga. And I hope to see you next time sa next episode natin, Doc Edwin. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Galaw-galaw Ayan, para wag pumanaw. Ay, gusto ko yan. O sige, dahil nasabi ni Doc yan, asa na ba yung extra ko? At natapos na naman ang isang oras. Sumayaw bigla. Natapos na naman po isang oras ng ating pagsasama-sama upang tulungan ng bawat isa na magkaroon ng balanse sa ating buhay. Huwag kalimutang saluhan niyo po kami every Monday to Friday, alas 6 hanggang alas 7 po yan ng evening. Ang ating premiere episodes everyday po yan sa radyo, sa telebisyon, sa regional stations natin sa probinsya, sa DWIZ News TV at sa social media platforms via live streaming. Maraming salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast na ito. Magbibigay ang pangalan whether you like it or not. Engineer Giljon Reyes, Engineer Jimena Irene Barbon with PRC license number. Ayaw ko pa rin tigilan yan. Si Marlon Salonga at yung mga CA sa malupit na si Aimee Pat at ang malupit din po na si Kaara Dais at si Ka Aimee. Thank you sa ating writer Daniela de Guzman, ang ating executive producer na si Kim Gomez, kay Doc Edwin as usual. Again, Doc, maraming salamat at sa inyo na patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating programa. Till tomorrow sa Pinoy Gising 4:30 in the morning at kay Engineer Daniel Tenco dahil may replays to tuwing alauna ng madaling araw. Pandad Daniel, see you later. Ako po si Darrell Justin. Papaalala, please take care of yourself and each other. Muli, ito po ang DWIZ Life Balance. Next program po ang Tabayanan dahil alas 7 na ng evening, ang Kapatiran para sa Bayan.